Okay, so purihin po natin ang Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, sa tayo muli makapag-aral ng salita ng Diyos dito po sa Bible Study for Busy People, The Truth Will Set You Free Ministry. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkataon na kami ay muli makapag-aral ng inyong mga salita. Tawarin po kami, Panginoon, sa iyong pagkasala, tulungan niyo po na ito'y aming maunawaan sa pamagitan ng patnubay ng Banal na Espiritu. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so ang ating pag-aaral ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, ay may pamagat na paglagok bilang isang Kristiyano. So bilang mga Kristiyano, paano po tayo lalago? Ang pabalita po ay ibinigay sa atin at pag tinanggap natin, tayo po'y nanampalataya, tayo po'y mga Kristiyano, tayo po ay naligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Ngayon, bilang mga Kristiyano na tayo, naligtas sa biyaya, ano po ang ating gawin para tayo ay lumago sa pananampalataya? Una ay ating tatalakayin ang nais ng Panginoon na ipagkaloob sa kanyang bayan na upang sila ay maging bayan ng Diyos. Dito po sa Ezekiel 11:19-20 ang sabi sa atin, at aking bibigyan sila ng isang puso at aking lalagyan sila ng bagong diwa ang loob ninyo. At aking bibigyan sila ng bagong puso at aking lalagyan ng bagong diwa ang loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso at kanilang laman at aking bibigyan sila ng pusong laman. Ito ay sa panahon po ni Ezekiel, nabuhay siya na bilang propeta sa Israel. Sa panahon niya, ang mga tao matigas ang puso, matigas ang ulo, ayaw sumunod sa utos ng Diyos. Kaya ang Diyos nangako na darating ang panahon, may mga tao na hindi lang Israelita, kundi ito yung mga nanampalataya. At ang nais ng Panginoon, bigyan sila ng bagong puso, alisin ang batong laman. Alisin ang pusong laman. Ang pusong laman, matigas, ayaw sumunod sa mga pangaral at sa mga instruction na binigay ng Diyos. Pero ang bagong puso, bagong diwa, ito ay isang laman na sila ay maging masunurin sa kalooban ng Diyos. Sabi sa verse 20, upang sila'y magsilakad sa aking palatuntunan at ganapin ang aking mga kahatulan at isagawa at sila'y maging aking bayan at ako'y maging kanilang Diyos. So ang Israel, naging bayan ng Diyos dahil sila ay lahi ni Israel, ni Israel or ni Abraham. Si Abraham ay naging masunurin sa Panginoon. Pero ang bayang Israel ay hindi naging masunurin, naging matigas sa kalampuso. Kaya ang Diyos ay nangako na darating ang panahon, ibibigay niya ang bagong puso, ang pusong laman at hindi pusong bato. At ang purpose kung bakit bibigyan ng Diyos ng bagong puso ay upang magsilakad sa kanyang palatuntunan at ganapin ang kanyang mga kahatulan. Kasi ang bayang Israel hindi na lumakad sa palatuntunan ng Diyos. Lumakad na sa mga tradisyon ng mga bansa sa kanilang palibot. Yun po ang nangyari sa kanila, mga kapatid. Kaya ang Diyos ay magtatayo ng panibagong mga tao at ito na nga ang mga nanampalataya, ang mga Kristiyano, bibigyan ng bagong puso upang lumakad at sumunod sa kanyang mga kahatulan, mga palatuntunan. Ano pa ang sabi sa Hebrew 8 verse 10? Sapagkat ito ang aking pagtitipan na aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip at ang kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging aking bayan. So sila po ay naging bayan ng Diyos, ang Diyos nila bayan ng Diyos. Dahil nga sa kay Abraham, sila ay Israelita, pero hindi ganun ang plano ng Diyos. Ang pagiging isang bayan ng Diyos ay mayroong puso na
lalakad sa Kanya at maging masurin sa Kanyang kalooban. At ito nga nangyari sa Israel sa kanilang panahon. Sila ay naging matigas, hindi sila sumunod, kaya ibinangon ang mga mananampalataya. At ngayon ay bumangon nga po ang mananampalatayang Kristiyano, pero nahati po ang pananampalatayang Kristiyano sa dalawa. Yung isang grupo, mga Kristiyano na nampalataya at hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Yung isang grupo naman, nanampalataya at dahil bunga ng panampalataya, lumago sila, sumunod sila sa kalooban ng Diyos. Ito po yung tamang Kristiyano, mga kapatid, mga kaibigan. Yung mga tao na pagkatapos ng palataya, ang kanilang puso ay nabago, sila ay sumunod sa utos ng Diyos. How can our faith increase? Paano lalago ang ating panampalataya? Ibig sabihin, tayo po ay naligtas sa pamagitan ng biyaya. Pero pagkatapos na tayo ay naligtas sa pamagitan ng biyaya na nampalataya tayo, ang panampalataya natin ay dapat na lumago, hindi manatiling hanggang doon na lang sa biyaya at hanggang sa panampalataya na wala ng paglago. Kinakailangan lumago ito. So, paano po mag-increase o lumago ang panampalataya? Sa Roma 10:17, kaya nga ang sa paniniwalay nang galing ang pakikinig at ang pakikinig sa pamagitan ng salita ng Diyos. So para tayo ay lumago, magpatuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Pagkatapos na malaman natin ang magandang balita, nakinig tayo, tayo po'y naligtas sa pamagitan ng biyaya, at tayo nanampalataya sa biyayang yan. Wala tayong gagawin kung di manampalataya, tayo ay naligtas sa biyaya, wala tayong bahagi doon. Ang lahat ng kaligtasan sa pamagitan ng biyaya, ito ay gawa ng Diyos, walang sa pamagitan ng gawa ng tao. Kaya tayo ay manampalataya lang sa biyaya na ibinigay ng Diyos. Pero pagkatapos na tayo manampalataya, naligtas sa biyaya, ay magpatuloy tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Magbasa, makinig ng mga pangangaral sa pamagitan ng mga internet, meron, ganyan sa YouTube. Magpatuloy po tayo magsaliksik, mag-aral ng salita ng Diyos para tayo ay lumago. Ano pa sabi sa ikalawang Pedro 1 verse 3, yamang ipinakaloob sa atin ang banal na kapangyarihan ng lahat ng mga bagay na ukol sa kabuhayan ng kabanalan sa pamagitan ng pagkailala ng kanyang tumawag sa atin sa pamagitan ng kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. So para tayo ay lumago, ang ginawa ng Diyos ay ipinagkaloob ang kanyang banal na kapangyarihan sa lahat ng mga bagay na naukol sa kabuhayan at kabanalan. At yan po ay nasa banal na kasulatan sa Biblia para tayo ay lumago, mga kapatid, mga kaibigan. Sabi pa sa verse 4 na, dahil dito ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at dakilang pangako. So yung kanyang mga pangako, mahalagang pangako ay nasa Biblia, nasa salita ng Diyos. Kaya para tayo ay lumago, magbasa, at pag-aralan natin lalo tigit yung mga pangako ng Panginoon upang sa pamagitan nito ay makabahagi kayo ng kabanalan mula sa Diyos. Yamang nakatanan ang kabuluhan sa kabulukang nasa sanlibutan ito. Ang Diyos ay banal at sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo ay magiging kabahagi ng kanyang kabanalan. Ibig sabihin magiging katulad tayo sa kanya pag tayo po ay nagpatuloy na mag-aral ng kanyang salita. Sabihin ay, huwag tayong titigil pag tayo nanampalataya. Bakit yung iba ay hindi nakinabang sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos? Yung iba nagbabasa naman na hindi nababago ang buhay. Bakit po hindi nakikinabang yung iba sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Hebrew 4 verse 2 ang sabi ay, sapagkat nang tayo ay pinangaralan ng mga mabuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakabangan ang salitang pinakinggan dahil walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. So pag tayo ay nagbasa ng Biblia o nakarinig ng salita ng Diyos sa pamagitan ng mga nangangaral, radyo, telebisyon, internet, YouTube, kinakailangan hindi lang yung narinig lang natin or nabasa lang ang magandang balita, kundi tayo ay manampalataya. Sila ay hindi nakinabang, yung ibang mga tinutukoy sa panahon ng Hebreo, panahon na Apostol Pablo, ay sapagkat walang pananampalataya sa sinabi ng Biblia. Ano ang kahalagahan po ng walang hanggang buhay?
John 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala na isang Diyos na tunay, na siyang yung sinugo sa makatibagay ang Hesukristo. Ibig sabihin, sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ay makilala natin ang Panginoon. Sa pagtanggap natin ng walang hanggang buhay, pag tayo ay ang walang hanggang buhay nasa Panginoon, nanampalataya tayo sa Panginoon, ang kahalagahan nito ay makilala natin ang Panginoong Jesus, no? Na siya ay sinugo ng Diyos. Sa Biblia, sa pag-aaral natin, ay makita natin ang Diyos ay nasa Biblia. Nasa Old Testament, nasa New Testament. Nasa Genesis, na Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Matthew, Mark, Luke, John. So, ang Panginoon sa ating pag-aaral ng Biblia ay nakasentro sa Panginoon, na sa ating pag-aaral ay makilala natin, makita natin ang Panginoon ay nandiyan, nakasulat, inula sa lumang tipan na darating ang tagapagligtas, sa bagong tipan isinulat ni Juan naman na ito yung tupa, ito yung tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus. Kapag nakilala natin ang Panginoon, pag-aaral natin ng Biblia, para tayo lumago, mag-aaral tayo ng Biblia, tas sa ating pag-aaral ng Biblia, nakilala natin ang Panginoon. Pag nakilala natin ang Panginoon, ano naman ang magiging pagnanasa ng ating mga puso? Matthew 26:39, at lumakad siya sa dako roon, at siya ay nagpatira pa at nanalangin at nagsabi, Ama ko, kumbaga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang aking ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. Ibig sabihin, ito po yung nananalangin ang Panginoon. Alam niya na siya'y uhulihin na. Ito ay Miyerkules, Miyerkules Santo, Huwebes Santo, hinuli na siya, Biyernes Santo pinako. Pagka Huwebes siya ay nagpasa ng krus, siya ay hinampas, pinahirapan. Alam ng Panginoon nung nanalangin siya, Miyerkules, doon sa Golgota, uhuli na siya, yun na yung katapusan. Ipapako na siya sa krus. Ang dalangin niya sa Ama, Ama, kung maaari, wag muna, lumampas muna. Pero, hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo. So pag tinanggap, para lumago tayo sa panampalataya, magbasa ng Biblia, sa pagbabasa ng Biblia, makilala natin ang Panginoon. Isang bagay po na makilala natin sa Panginoon, malaman natin sa Panginoong Jesus, hindi po ang ginagawa niya ay hindi niya sariling kalooban, kundi ang kalooban ng Ama. So pagka nakilala natin ang Panginoong Jesus, hindi na rin po kalooban natin, kundi kalooban ng Diyos ang gusto nating sundin, katulad ng ating Panginoong Jesus. Sa John 8:29 ang sabi, at ang nagsugo sa akin ay suma sa akin, hindi niya ako biniyaang nag-iisa, sapagkat ginawa kong lagi ang mga bagay na kanyang nakakalugod sa kanya. So ang ating Panginoong Hesus ay ang ginagawa niya yung mga bagay na nakakalugod sa Panginoon, sa Ama. So pag nakilala natin ang Panginoon, para lumago tayo sa panampalataya, tayo po'y magbasa ng Biblia, makinig. Sa ating pagbabasa, sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, nakilala natin ang Panginoon, at isang bagay na natutunan natin sa Panginoon, na nakilala natin siya po ay hindi niya sinusunod ang kanyang kalooban o kagustuhan, kundi ang ginagawa niya ay ang kalooban ng Ama, yung nakakalugod sa Ama. So ganun din naman mga kapatid, pag nakilala natin ang Panginoon, ang sinusunod natin ay ang kalooban ng Ama, mga kapatid. Ano po ang nagiging dahilan para hindi tayo lumago sa pananampalataya upang maging malapit ang relasyon natin sa Panginoon? Isaiah 59 verse 1, ang sabi ay, narito ang kamay ng Panginoon, hindi umiksi na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pakinig na di makarinig. Verse 2, kung di pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong mga ang Diyos at ang inyong mga kasalanan ang siyang nagkubli ng kanyang mukha upang siya ay wag makinig. So ang dahilan pala mga kaibigan, kung bakit hindi tayo lumalago sa panampalataya ay kasalanan. Pag nagpipray tayo, hindi dinidinig ng Panginoon, hindi dahil ang Panginoon po ay malayo, kundi tayo yung lumayo dahil sa kasalanan natin. So kinakailangan para tayo lumago sa panampalataya, magbasa ng Biblia, ang kasalanan natin, iwanan natin. Ayan mga kapatid, tayo ay sumunod sa kanyang kalooban, at pag tayo ay nalangin, nagpray, didinggin ng Panginoon ang ating dalangin.
Ano pa ang sabi sa awit 66:18, kung pinagkundangan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Ibig sabihin, kung may kasalanan na iniingatan natin, hindi natin iniiwanan, ay hindi didinggin ng Diyos ang ating mga panalangin. So sa panalangin, walang problema sa pagdinig, no? Ang Diyos nakahandang, hindi pa nga tayo nagpipray, nananalangin, nakahanda na siyang ibigay kung ano yung alam niyang makakabuti sa atin. Kaya lang, ang nagiging problema yung kasalanan, mga kapatid. Pag inalis natin yan, ang Diyos ay nakahandang ipagkaloob sa atin ang ating mga kailangan. So sino po ba ang pinanggalingan ng mga kasalanan? Bakit ang tao na nampalataya tas nagkakasala pa rin? Dahil may pagsubok pa rin, mga kapatid, mga kaibigan. Sa John 8:44 ay sabi dito, ang pinanggalingan ng kasalanan, walang iba, ang sabi niya, kayo ay sa inyong amang dyablo at ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi na natili ang katotohanan sa kanya, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ganang kanya sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. So ibig sabihin, ang kasalanan nagsimula sa dyablo. At dito ang sabi, pag nagkasala tayo, kayo ay sa dyablo. Pero pag nanampalataya tayo, ang sabi, kayo ay sa Panginoon. Pero dahil tayo ay sa Panginoon, pagka tayo ay nagkakasala, ang sinusunod natin ay ang dyablo. Pero pag tayo nanampalataya, dapat hindi na natin sinusunod ang dyablo, kundi ang Panginoon na ang ating sinusunod. Ganon, mga kapatid. Ngayong nanampalataya tayo, naligtas tayo sa biyaya, ay mayroon pa ring tukso, nandiyan pa rin. Pero ano ang pangako ng Panginoon pagka may dumadating na tukso? 1 Corinthians 10:13, hindi dumating ang tukso sa inyo na anumang, hindi dumating sa inyo sa anumang ang anumang tukso, kung di yaong matitiis ng tao. Datapwat ang Diyos na hindi itutulot na kayo ay tuksoin ng higit sa inyong makakaya, kung di kalakip hindi ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang inyong matiis. So ang tukso po unang-una ay sabi ng banal na kasulatan, 1 Corinthians 10:31, ay hindi po ito, ang tukso ay hindi po tayo pagkakalooban ng mga tukso na hindi natin kakayanin, mga kapatid. Ang mga tukso ay ibibigay yung makakaya lang, at pagkatapos doon, pag tayo ay tinukso, ang sabi dyan, kasabay naman ang pag-ilag. Sabihin, umiwas din naman tayo sa mga tukso, mga kapatid. Ibinigay din naman ng Panginoon ang kalakasan para yung mga tukso ay mapagtagumpayan. So ang ating pag-aaral ito, paano tayo lumago sa pananampalataya bilang mga Kristiyano, paano tayo lumago? Tayo po ay naligtas, hindi sa pamagitan ng bayad o ng gawa, ng anumang bagay, kundi naligtas tayo ng wala tayong ginagawa. Ang Diyos lang ang gumawa, biyaya lang. Kailangan lang natin ay manampalataya. Pero ngayon tayo naligtas sa biyaya, bilang mga Kristiyano ng palataya, magpatuloy po tayo na mag-aral ang salita ng Diyos. At sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay makilala natin ang Panginoong Hesus. At ang isang bagay na mahalaga na matutunan natin sa Panginoon, siya ay masunurin sa kalooban ng Ama, tayo din po ay sumunod sa kalooban ng Ama. At ibinigay ng Panginoon ang kapangyarihan na kung paano nasunod ng Panginoong Hesus ang kanyang kalooban ng Ama, tayo din naman ay makakasunod dahil siya po ay nagbigay ng halimbawa. Tayo ay hindi na po ang kalooban natin, kundi kalooban ng Diyos ang dapat nating sundin kapag tayo ay nanampalataya bilang mga Kristiyano upang tayo po ay lumago. So tayong manalangin. Ang dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanang na pag-aralan namin. Tulungan niyo po kami na lumago sa pananampalataya sa pamagitan ng pag-aaral ng inyong mga salita, at sa pag-aaral ng inyong mga salita, makilala namin ang Panginoong Hesus. At ang mga bagay na matutunan namin sa Panginoong Hesus, siya po ay naging masunurin sa kalooban ng Ama at hindi kanyang sariling kalooban ang ginagawa. Tulungan din kami bilang manampalataya na hindi po aming
kalooban, kundi kung ano po ang inyong kalooban, ito po ang aming susundin. Salamat po sa pagdinig ninyo sa aming mga dalangin. Ito po ang aming inihiling sa pangalan ng aming